Good morning and Happy New Year sa tanan. Praise God. This is the first Sunday of 2013. First message nga inyohang madungog sa pulpit. And also, first Sunday, wherein karon maga-partake usab kita sa communion after sa mensahe. Praise the Lord. So, ready na ba ang tanan nga maminaw sa pulong sa Ginoo? Amen. Praise God. So, thank you po, Jai, sa ato ang visitor, Brother Romil, from Dasma. Praise God nga napili niya, pinili niya na dito pupunta ngayon sa Church of God. Praise the Lord. Okay, so this morning, atong basahon ang text nga magikuhaan sa mensahe in Joshua chapter 3, verse 1 up to verse 17. So, those who have their Bible with them, open it in Joshua chapter 3, verse 1 to 17. And then, ang wala nakadalag Bible, so mabasa ninyo diri sa big screen. Praise God. Joshua 3, verse 1 to 17. Okay, may I ask everyone to please stand? Nya atong basahon kini. I will be the one to read it and then basahan ninyo pinaagi sa inyong mga mata. Praise God. Joshua 3, verse 1 to 17. Okay. Early in the morning, Joshua and all the Israelites set out from Shittim and went to the Jordan, where they camped before crossing over. After 3 days, the officers went throughout the camp, giving orders to the people. When you see the ark of the covenant of the Lord your God and the priests who are Levites carrying it, you are to move out from your position and follow it. Then you will know which way to go, since you have never been this way before. But keep a distance of about 1,000 yards between you and the ark. Do not go near it. Joshua told the people, consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things among you. Joshua said to the priests, take up the ark of the covenant and pass on ahead of the people. So they took it and went ahead of them. And the Lord said to Joshua, today I will begin to exalt you in the eyes of all Israel, so they may know that I am with you as I was with Moses. Tell the priests that carry the ark of the covenant. When you reach the edge of Jordan's waters, go and stand in the river. Joshua said to the Israelites, come here and listen to the words of the Lord your God. This is how you will know that the living God is among you, and that He will certainly drive out before you the Canaanites, the Hittites, the Hivites, the Perizzites, the Girgashites, the Amorites, and the Jebusites. See, the ark of the covenant of the Lord, and all the earth will go into the Jordan ahead of you. Now then, choose 12 men from the tribes of Israel, one from each tribe. And as soon as the priests who carry the ark of the Lord of all the earth, set foot in the Jordan, its waters flowing downstream will be cut off and stand up in the heap. So when the people come to cross the Jordan, the priests
carrying the ark of the covenant, went ahead of them. Now the Jordan is at flood stage all during harvest. Yet as soon as the priests who carried the ark reached the Jordan, and their feet touched the water's edge, the water from upstream stopped flowing. It piled up in a heap a great distance away at a town called Adam in the vicinity of Zaridan, while the waters flowing down to the sea of the Araba, the Celso Sea, was completely cut off. So the people crossed over opposite Jericho. Now the priests who carried the ark of the covenant of the Lord stood firm on dry ground in the middle of the Jordan, while all Israel passed by until the whole nations had completed the crossing in the dry ground. Praise God. Ang Diyos magapanalangin sa iyang pulong magaampo sa kita. Father God, Lord, gibasa na Ginoo ang imong pulong nga mo'y gikuhaan sa mensahe niini nga kabuntagon. Father God, ani ako karon nagbarog sa imong atubangan ug sa atubangan sa imong mga katawhan o God. Lord, andam na ako nga mo presentar o Lord sa imong pulong ngadto sa imong mga katawhan karon. So use my mouth, O God. I need your fresh anointing, Lord. I need you, Holy Spirit, O God, nga mo'y magabutang o mga pulong diha sa akong baba, Ginoo, nga akong igalito karon. I pray, dear Father, that you would touch every one of us today. Lord, I pray that you would open up every heart, Lord. Ang tanan nga mga igdulungog, ang tanan nga mga tanan Ginoo, nga mga panghuna-huna, Lord. I pray that you would help each one of us, O God, nga masintro ang among mga panghuna-huna, O God, diha sa imong mga pulong karon. So, Father, I pray, Lord, nga ikaw makigsulti sa matag usa karon. Father, nga Lord, kini nga mensahe, unang mensahe nga madungog sa kongregasyon nining year 2013. Mahimo kini namo nga giya, O God, aron nga makabot namo unsang among gitinguha niini nga tuiga amahan. So God, thank you sa imuhang mapagpanalangin sa matag usa karon. Thank you, God, in Jesus' name. Amen and amen. Manglingkod ang tanan. Praise God. So this morning, ang tema sa mensahe nga akong pagadalhon kaninyo karon is overcoming challenges to achieve the goals of the year 2013. So, overcoming challenges to achieve the goals of the year 2013. Praise God. So, ang Joshua chapter 3, it tells us that Joshua, along with the nation of Israel, crossed the flood-swollen river of Jordan. So, mo na ni antak na ang panahon wherein mutabok na sila sa Jordan aron nga ila na nga ang kunon ang gisaad sa Dios nga land of promise. This is the time nga musitel sila didto sa gisaad sa Ginoo nga dapit para ilahang kapuy-an. Now, these people had one major goal in their mind. Ang ilaha gyud nga goal nga naa sa ilang hunahuna is to capture the city of Jericho. Ngano nga unahon nila nga i-capture, i-destroy ang city of Jericho because mao kini sa tanan nila nga i-conquer nga mga kingdom kini ang pinakalig-on. Kay fortified city kini gilibutan sa pader nga lig-on o lisod kaayo nga sudlon. So kung di nila ito makangker, maglisod sila pagsulod sa mao nga yuta. Tungod kay kini maoy una nga naka-plastar, una pa sila makasulod sa Kanaan. So, church, tingali kita usab doon na kita'y mga goals nga ginasit aning 2013. But just like
the people of Israel under the leadership of Joshua, dunay mga challenges nga naghulat kanila. So, una nato makabot ang atong goal, dunay daghan nga mga challenges. Amen? Naay daghan nga mga challenges, daghan mga obstacles nga dapat nato usa nga buntugon before nato nga makabot ang atoa nga mga ginatinguha. So there are challenges ahead. No, daghan kaayo ang challenges nga naga-atang kanato. Now, this morning, through this story, no, a narrative story on how the Israelites with their leader, Joshua, paano sila nakapasok? Yod, og naangkon nila ang yuta sa saad. So, in this passage, there are about six things nga dapat natong pagabuhaton kung gusto nato nga makabot nato ang ato ang goal for this year 2013. Nga mausay natong makita dinhi niini nga passage. Now, the first thing nga ilang gibuhat is that, or mausay atong pagabuhaton, is that to take immediate action. Mo na number 1. To take immediate action. Now, sa previous nga chapter, especially in chapter 2, atong mabasa diha nga before sila nga mukros dito sa Jordan River, dunay spy, dalawang spy na gisugo ni Joshua nga mo spy kung unsa gyud ka lig-on ang siyudad sa Jericho. So, and then these two spies, dito sila nakaadto sa usa ka harlot, si kay Rahab. So, nakita nila, no, ilang gistadihan, asa sila dapit nga mupasok, kung ugaling mo sulong na sila sa Jericho. So, niadtong nakita nila, so, through the help of Rahab, wala sila madakpi, although nga naalarma ang mga tao sa Jericho, naalarma sila, naay nakakita kanila, pero through the help of Rahab, naka-escape sila. Pero dunay saad nila nga, o doon na po'y hangyo si Rahab nga, just in case, nga masulong nila ang maunga, o ma-destroy nila ang city, nga spare nila ang pamilya ni Rahab. O mo'to'y ilang agreement. Yes, we will spare it. No? Dili namo sila unsaon, as long nga naa sila sa imuhang balay. Ang tanan. Okay, so mo na siya nga, pag uli sa duha ka spy, no, ilan nang gisulti kay Joshua, unsay ilang napanid-an dito. And then, atong mabasa sa verse 1 of chapter 3, nga si Joshua wa na kahulat o kanang bitang adlaw na, but instead, ingon siya, early in the morning. No, sa diha nga nabati niya ang taho sa mga dalawa ka spy, early in the morning. No, early in the morning, Joshua and all the Israelites set out from Shittim and went to Jordan. So there was an immediate action nga gihimo dayon nila. Amen ba? So in other words, kung doon na tayo goals nga ginaset aning 2013, dapat doon na dayo'y action nga atong pagabuhaton immediately. Amen. Adi na ta maghulat ug dugay pa nga panahon. No? Kailangan nga ato dayong buhaton. Just like Joshua, he could have waited. No? Pwede unta niya nga hulaton pa ang signal. Pero instead, he took immediate action. No? He took immediate action.
So, mausab gihapon, no? It might be nga naatay personal nga mga goals ato ang kinabuhi or whether dunay goal nga atong isit for our church or sa ato ang trabaho, sa ato ang pag-eskwela, sa mga estudyante ang kailangan nga buhaton aron nga mahimo matuman ang goal nga atong gisit is that we have to take immediate action. Amen ba? Praise God. So, most people, when confronted with difficult and risky tasks, they put them off as long as possible. So often, it only makes matters worse. So sahay, kadaghanan sa mga tao, kung kanabitang makasugat og mga difficulty, although nga naa na iyahang desire nga mo kana iyang kabuton, instead nga mo padayon, mo atras. Mo atras. So, sana dili ingon ana ang atoa nga karakter. Nga kung doon natay gisit nga goal, nga gusto natong kabuton, we must go forward. And we must take immediate action and we must go forward. Maskin pa kung dunay mga obstacles nga iali sa kaaway. Amen ba? Amen? So, this year, when you face with a challenging situation, don't procrastinate. Ayaw paglangan-langan. Ayaw langan-langan na unsay gusto nimo nga mahitabo ani nga tuiga. No, we must take an immediate action. Amen? So, we have to trust in God's strength and wisdom. We must to get up early in the morning. Ambot pasabot as early as we can. No, kailangan nato nga mutik gayon kita og action. Amen. Praise God. Hallelujah. So, that manay rason why nga gisit nato ang 5 days unta nga prayer and fasting diri sa church in preparation. No, i-prepare nato ang atua nga goal unta ani nga tuiga. Praise God. Salamat kay dunay how many of us nga ni Anhe. No, mga 12 people ang nianhe. Praise God. So, dapat manggudhanigan nato sa mga pag-ampo bisag unsa nga ato ang plano. Amen? So, asa nako na learning a principle? Na-learn nako dito sa Dasma. Yeah, kasi sa Dasma, sabi nga ni Pastor Velasco, nag-start ang kanilang tremendous growth that year nga nag-start ang ilang prayer and fasting. 1 week prayer and fasting sa January 1st up to January 7. So, I don't know how many people ang nag-response, Brother Romel, this year. Tomorrow pa. Tomorrow pa mag-start. Okay, so bukas pala mag-start sila. So, we are ahead. So, we have fasted 4 days. 5 days sana, pero because of meron kaming inilibing kahapon, kaya we forced to break our fasting the other day. So, bukas pa sana, kahapon pa sana. Okay? So, nga nung mo to because we have goal. Na, as you remember, 5 years ago, natay goal nga kining church nato mo increase sa 500 members. Pero niabot ang 5 years, wala na hitabo. Wala makabot. Still, so karon dunay another nga goal. I don't know what's the goal of Pastor Sammy tungod kay siya man ang mupadayon. So just like what happened to Moses, ang goal ni Moses is that makaabot sila sa Kanaan through his leadership, pero wa siya kaabot sa Kanaan, no? Along the way na mantay siya o gipasan niya ang leadership dito kay Joshua. Ganon din. No, wala makabot nato ang ato ang goal karon nga tuiga.
So ipasa na ako ni kay Pastor Sammy next year, karon nga tuiga. Amen? Akong ipasa. So whatever nga goals ang iyahang gina-sit up karon. So wala ko pa ko kabalo unsa ang goal niya, but praise God, no, nga by this time, no, do na kitay idea unsaon nga ato kung makabot kana nga goal. Amen ba? So number 1, take immediate action. Take immediate action. Number 2, follow the counsel of your spiritual leaders. We have to follow the counsel of our spiritual leaders. So in verse 2 and 3, so dito mabasa nato nga ingon siya diri, after 3 days, the officers went throughout the camp, giving orders to the people. So, yung mga leaders nila, no, they are the one giving orders to the people. So, church, remember, nga, ang church leadership, gibutang gyud na sa Ginoo, diha, para nga dunay mulid sa iyahang mga tao. Just as ingon sa ato, parehas sa ato ang government. No, ngano nga dunay presidente, dunay vice president, dunay mga senators, dunay mga congressman, dunay mga governors, mga mayors nga mo stand diha. Kana tungod kay importante kaayo nga dunay mulid sa mga tao. That is why, kailangan nga mo palo ta sa unsay instruction sa ato ang mga leaders. Amen ba? Spiritual leaders are divinely appointed as tour guides of our Christian walk. Sila ang ato ang tour guide. Sila ang atong giya, sila ang gibutang sa Dios diha aron nga maoy ato ang mga giya. So we have to follow them. Amen? Now, what's the reason ngano nga ang mga Israelites no wala gyud makaabot sa Kanaan in the right time? Dapat sana 14 days lang makaabot na sila sa Kanaan. 14 days nga biyahe. But because sa ilahang bagulbulan, number 1, they are murmuring people, gahig ulo, dili bitaw sila nagapalo sa instruction sa ilang leader. So nagwander sila sa wilderness for 40 years. No, ang 14 days nahimong 40 years. Nga naglibot-libot sila diha sa wilderness, wala sila makasulod sa yuta sa saad. And you know what? Katong original nga naggikan sa Egypt, wala, duha lang ang nakasulod sa yuta sa saad. Only Caleb and Joshua. Katong uban nangamatay dito sa wilderness. Why? Tungod kay wala sila mupalo sa ilahang leader. Sige sila og bagot-bot, unya sige sila og kining kanang gidisobey nila ang instruction sa ilahang leader. So church, kung ingon po niya ang ato nga kinaiya, i-disobey nato kanuna instruction sa atong mga leaders. So wala gyud mahitabo nga katumanan sa unsay atong iset nga goal para sa kalambuan niini nga ministry. Amen ba? So, you say, tanawa, no, 40 days, usik kayong 40 days, 40 years, nga naglibot-libot sila sa wilderness. Wa sila kaabot sa yuta sa saad. Praise God. So, the previous generation died in the desert because they despised Moses' instructions. Joshua has blessed. Ngano nga gi-bless si Joshua o si Caleb? Tungod kay among the million, 2 milyon yon nga mga tao ang nagikan sa Egypt, no?
duha lang ang kanunay nga naga-obey kay Moses. That is why gibless sila sa Ginoo nga sila ray nakasulod sa Kanaan. Unya ang leadership usab napasa didto kanila. No, kay after Joshua, si Caleb naman pod mo'y nahimo nga leader. You see? So, kung naata sa leadership karon, no, pero naapa mo sa ng junior, no, ipalo ninyo ang naa sa senior. Amen? Aron nga sa sunod, pag wala ng senior, kamo na ang mabutang diha sa leadership. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Praise God! So, pareha sa ako akaron, no? Mugawas ko dire, ang assistant mo imupuli. So, kinsaon niya ang mabutang assistant, maupoy mupuli. Unya sa senior pastor. Provided nga kailangan yun nga mutuman kita, sunod kita sa instruction sa ato ang mga spiritual leaders. Amen? Praise God! So, I hope nga this year, makita nato ang kining mga naasa at leadership position nga masinugtanon pod sa ilahang senior. Amen. Unya kadtong under sa mga junior masinugtanon pod diya sa ilahang mga leaders karon. Praise God. Kay aron nga ang goal nga iset karon nga year no matuman kini. Mahitabo gayod. So, most of us miss God's blessing because we ignore the counsel of our spiritual leaders. So, disobeying their authority is direct rebellion against God. So, hinumduman nato na, disobeying the authority of our leaders in the church is a direct rebellion against God. Kasi, ang mga leaders, ang Ginoo mo'y nagbutang diha. Amen? Hallelujah! So, like for example, sa ako so it is not my kagustuhan nga mahimo kong pastor dire. Wala na ako gidesire nga magpastor ko dire, pero gibunlot ko sa Ginoo, gibutang dire. From Panabo then to Sasa. Praise God. So I hope nga masabtan nato nga ang leadership is gikan gyud sa Ginoo. Amen? And we have to obey the authority of the leadership. So this year, make a fresh commitment to submit to leadership. So, i-commit nato ang atong sarili nga mo-submit gayod diha sa leadership. Amen ba? Amen. Number 3, wait in God's presence. Verse 4, ingon siya sa verse 4, then you will know which way to go, since you have never been this way before. But keep a distance of about 1,000 yards between you and the ark. Do not go near it. So, the Israelites didn't know where to go. Tungod kay wala pa man sila nakaagi ato nga dapita ever since. So wala sila kabalo. Unsa ang ilang buhaton, asa sila padulong. Pero ang instruction sa ato ang Ginoo, ingon siya nga mahibaloan ninyo asa mo ato. Kung magasunod lamang sila sa instruction sa Dios. So, unsay gihimo nila, mga igsoon, ang instruction is that kailangan nga ang mag-una, mga Levites, nga nagdala sa Ark of the Covenant. Now, unsa man ang gisimboluhan sa Ark of Covenant? The Ark of the Covenant symbolizes the presence and the power of God. That is why sila ang nag-una, aron nga ang presensya sa Ginoo
maoy nagagiya kanila, and also the power of God na present sa ilaha. Amen. So, nag-una. And then, ingon, ang instruction is that, but do not go near sa Ark of the Covenant. Mudistansya ka mo og mga 1,000 kayarda. In other words, mga 1 mile or 1 kilometer ang distansya. Praise God. So, it is important that God's children spend time in His presence for guidance and direction of this new year. So, sayang kay wala gyoy daghan nga ni anhi dire. No? Nga nag-spend time sa presensya sa Diyos during sa ato ang prayer and fasting. Praise God. So sa tanan nga mianhi wala gud sila nagmahay. Amen ba? No, sa tanan nga ni wala gud nagmahay ngano man nabati gyud ang presensya sa Diyos. Hallelujah, glory to God. Praise the Lord. So we have to wait for the presence of God before ta nga dapat ang presensya sa Ginoo naa mo'y nagauban ka nato, nagauna ka nato, maingon man usab ang power sa ato ang Ginoo. Amen. Praise God. So because of that, another thing nga gikinahanglan nato aron nga makabot nato o atong malampasan ang tanan nga mga challenges for this year 2013 is that sanctification is a must. Nagkinahanglan og sanctification ang ato ang kaugalingon. So in verse 6, ingon siya diya sa verse 6, Joshua said to the priests, so sa mga pari, take up the ark of the covenant and pass on ahead the people. No, sorry. This is not the one. Sanctification. Verse 5. No, verse 5. Sabi ng verse 5, consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things among you. Consecration means i-sanctify nato, hinluan nato ang ato ang kaugalingon. Sanctification is a must. That's why the people were ordered to put away anything and everything displeasing to God. No? Isalikway ninyo ang bisag unsang mga butang nga displeasing sa ato ang Ginoo. So sin prevents us from becoming victorious Christians. No, bisag Kristohanon ta kung nagpuyo ta sa sala o nagabuhat ta kanunay og sala, this would be a hindrance for a victorious Christian life. Amen ba? That's why dapat nga isalikway ta na, mga igsoon. Amen ba? Hallelujah. So we have to examine ourselves. So kung nakita nato nga duna tayo nga nangabuhat nga mga kasalanan at tubangan sa Ginoo. So we have to confess our sin to Him. Unya we have to turn back. No, mubalik kita diha sa balaan nga pagkinabuhi. Hallelujah. Tungod kay ang sala makababag kini sa tanan nga mga panalangin sa Ginoo nga iya untang ibubo diha sa ato ang kinabuhi. Amen. So ask for God's grace so that you will not repeat the same mistakes that you made last year. No, I believe nga daghan tag kapalpakan nga nahimo. Daghan tag mga shortcomings nga nahimo last year. So ato to siya nga ipahinluan sa Ginoo aron nga this year 2013 mga igsoon, moatubang kita sa Ginoo nga dunay balaan nga pagkinabuhi. Amen. Hallelujah. Praise God. And then number 5, trust God for His Word. Trust God for His Word. So in verse 9 up to 13, God promised that they will overcome the nations that occupy the land. He promised them. So, doon na siya'y mga saad. Ingon siya, ihatag nako kaninyo ang yuta sa saad
og inyong mabuntog ang tanan nga mga lumulupyo ni ana nga lugara. So ingon siya nga God is among you, and that He will certainly drive out before you the Canaanites. As you know, kaning mga Canaanites, mauni katong mga tao nga, mga dagko. Katong nakita atong 12 spies. No, mga Canaanites to, mga kaliwat ni anak, mga higante. Pero ingon ang Ginoo ay hatag nako kaninyo. Mabuntog ninyo ang Canaanites, ang mga Hittites, ang Hivites, ang Perizzites, ang Girgashites, Amorites, ang mga Jebusites, tanan nga mga sites, pati na ang Parasites. Hallelujah! Mabuntog, mga igsoon. Praise God! So, tanan nga mga sites, still site. Praise the Lord! So, mabuntog ng tanan, mga igsoon. Only we have to trust on God's Word. Ang tanan nga mga saad sa Ginoo, ato na nga saligan, mga igsoon, because it will come to pass. Hallelujah. Praise God. So, naabay mga saad sa Ginoo nga atong na-receive last year. Pero wala pa na mahitabo sa ato ang Ginoo, ato ka na nga i-claim karon. Hallelujah. I-claim nato na tungod kay ang pulong sa Ginoo mahitabo gayud kini. Praise the Lord. So ingon siya nga ang kalibutan mahanaw pero ang iyang pulong di gyud mahanaw. Praise God. Tanan nga saad sa Ginoo mahitabo kini. Only tumano nato unsa ang iyahang mga kondisyon. Praise God. Praise the Lord. Then ang katapusan, kailangan nato ang faith in action. Faith in action. So, ingon siya sa James chapter 2, verse 17, faith without action is dead. Ang pagtuo nga walay buhat, patay. Praise the Lord. So, kanus aman nahitabo nga nakatabuk sila sa Jordan River. Niadtong nituo sila sa unsay gisugo sa Ginoo. Unsay gisugo, ingon siya, okay, kadtong mga Levites nga nagdala sa Ark of the Covenant, inigtunob nila sa tubig sa Jordan, they have to stay for a while. Muhundang sila. They have to stop. So, ila tong gihimo. Unya, pagtunob nila sa Jordan River, because at that time, nagbaha ni siya. Kusog kaayo ang sulog. Now, mo na ang problema karon ni Joshua, unsaon niya nga mapatabok ang almost 2 million ka mga tao sa Jordan River nga mayon tana kung ang gilap doon is 3 meters lang or 4 meters. Ang gilap doon is 1 mile. Usa ka kilometro ang kalap doon sa baha. So, unya, kusog kaayo ang current. So, pero sa diha nga nagtrust sila sa gisulti sa ato ang Ginoo, no? Gistuman nila unsay gisulti sa Ginoo pagtunog gyud sa tubig sa mga Levites nga nagdala sa Ark of the Covenant. Kadtong current, no, sa tubig ni undang. Ni atras ang tubig. Ni atras siya unya ni pundo. So, ang ilang gilakdan nahimong dry land. Just like what happened to the Red Sea, panahon ni Moses. So, don't you know, nga during the time of Moses na milagro, nga naitabo sa Red Sea, during the leadership of Joshua, doon na po'y milagro nga naitabo, mga igsoon, gipugnan sa Diyos ang current sa tubig o nilakaw sila sa suba nga walay tubig bisag gamay. Dry land. Hallelujah. So mga igsoon, ingon usab ana ang mahitabo sa atoa nga mga goals kung kita mutuman sa pulong sa Dios o mutuman kita sa iyang mga instruction by faith, ang magalakaw kita
nga dili lisod ang atong pagalaktan, maakabot nato unsa man ang goal nga atong gisit aning 2013. Amen! Hallelujah! Praise be the name of the Lord Jesus. So what happened is that, ang instruction din, ang sunod nga instruction, okay, mulakaw na kadtong mga nagdala sa mao nga kadtong Ark of the Covenant, unya ang instruction sa Ginoo, mupundo dito tunga sa Jordan River until nga makatabok ang tanan nga mga tao. Then, kadtong nakatabok na silang tanan, nag-instruct ang atong Ginoo ingon siya, pagpili og 12 ka mga men nga mo adto didto tunga og magkuha og tagsa ka mga bato, ang 12 magkuha og tagsa ka mga bato, unya ilang i-pile up didto sa ilang nahimutangan para nga kadto mahimong memorial nga makita sa ilaha unya nga mga generations nga ang Ginoo naghatag og milagro kanila, nakatabok sila sa Jordan River nga kanang uban sa milagro sa Dios nga wa gyud sila maunsa. So gipile up nila to. And then mao na toy time nga ni tabok na pod kadtong mga Levites nga nagdala sa Ark of Covenant, then ang tubig nibalik. No? Nibalik na pod og awas. You see? Daay milagro nga mahitabo mga igsoon. No, unsa man ang atong mga goals nga atong gisit this year, whether it is personal, sa ato ang kongregasyon, or sa ato bang mga trabaho, sa atong negosyo, or whatever nga goal nga atong isit, mga igsoon, kung buhaton nato kining unom ka mga butang, mahitabo gayud kana. Dunay milagro nga ihatag sa ato ang Ginoo. Amen. Praise the Lord. So, practical faith involves a rest. So, it is like taking rest. We want the way open before we move out for God. Usay mo na nga to no? Gusto sa nato nga makita ang ebidensya before ta mulihok. Pero ang prinsipyo sa Ginoo is that to believe is to see. Sa tuwa manggod, to see is to believe. Pero ang sa Ginoo, to believe is to see. Mutuo sa ta sa yaha, una ta nga makakita. Amen. Hallelujah. So, unsa man ang gisugo kanato, pinaagi sa iyang pulong ato kining tumanon by faith aron nga dunay milagro nga mahitabo sa ato ang gipangayo. So, one important things we must do to remain strong in faith is to remember what the Lord has done in the previous year. So, doon na ba'y mga milagro nga atong na-encounter last year? So, ato tong pagahinumduman. I-claim nato itong balik karon. Amen? I-claim nato itong balik. So, praise God, just like what happened to the Israelites. Naka-experience sila og previous nga milagro. Naka-cross sila sa Red Sea. No? Nga walay tubig, no? Parang karsada ang ilang gi-crossan. Unya, while they were in the wilderness, grabe ang milagro nga ilang naagihan. Og sa diha nga mosulod na sila sa yuta sa saad, ila tong nahinumduman. Og ila kadto nga gi-claim diha sa ato ang Ginoo. So, church, I know many of us are facing troubled waters this morning. No? Pero daatay mga nagihan karon nga mga troubles. It could be at home, at school, at workplace, or at church. This good news is for us. You will cross the river of Jordan to meet your goals for the year 2013. If you follow these 6 principles I shared with you from God's Word. Usbo na ko, diha. To overcome challenges this year, 2013, you have to take immediate action. Avoid procrastination. Number 2,
Follow the counsel of your spiritual leaders. No? Dapat mo follow na takaron. Amen. Sa instructions sa atong spiritual leaders, we have to follow. Number 3, wait on God's presence. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Ingon ang atong Ginoo. Muhulat kita sa presensya sa Ginoo. Number 4, sanctification is a must. Kailangan nato nga magkinabuhi nga balaan. Isalikway nato ang tanan nga mga sala nga nakapabugat sa atua nga kinabuhi ingon nga Kristohanon. Number 5, trust God for His Word. We have to trust God sa iyahang mga pulong. And number 6, we have a faith in action. Kailangan nga atong pagtuo, butangan natog aksyon. Amen ba? Kaya ang pagtuo nga way aksyon is patay. So, kailangan nga buhion nato ang atong faith pinaagi sa pagbuhat. Praise the Lord. So, this morning, church, I believe nga matag-usa sa atua, dunay mga giatubang karon nga mga obstacles sa ato ang kinabuhi. Daghan kay challenges nga atong giatubang. So, this morning, if we only follow the 6 steps, how nga ma-overcome nato kining tanan? So, makabuot nato ang atong gitinguha nining 2013. Praise God. So, before ta nga moadto sa atua nga pag-ampo, magapaminaw sa kita sa mga awit. And then, diha sa inyo ang gilingkuran karon. May I ask everyone to please stand now?